EWP, Ano, I'm sorry. nasa Japan siya ngayon, no? Nag-break ang Japan B-League. But he's there, training, nakausap yung representation niya. He's training, and yun na nga, it's very vague. Coming back soon now. So I don't know the timeline of soon, kasi that could be today, or next year, next week, di ba? So yun lang. Ang importante dito is that Kai hasn't played since the beginning of the season. Nang dumating siya sa Japan, to join the team after the stint in the FIBA World Cup, hindi, talaga nasa injured reserve siya. Hindi siya nakalaro. So, last week, nang huli ko nakausap yung representation niya, nagpa-practice na daw with the team and doing extensive training. Pero, yun na nga, still not playing. That's the bottom line. So, yun ang latest kay Kai Soto. Okay. Pero Boss Homer, may ano ba? May chance ba na tumubok ulit siya ng iba pang mas malalaking liga? No, they will try, as I've reported sa Spain, they will try another go-round with the Summer League and going back to try to get that roster sa NBA. So, the only change this time around is they want him to gain 15 pounds of muscle. Tapos, they go from there kung maapektahan ba yung agility niya, yung speed niya, yung quickness niya. Because, when you add muscle, talagang medyo baka babagal ka. And that is why they're hiring the best, strength and conditioning coaches, nutritionists para kay Kai. Pero that is ultimately the goal. After the Japan B-League season concludes, pupuntahan ulit siya sa Amerika, will train, and then will play for the Summer League, in the Summer League. So may isang chance pa. Pero Boss Homer, may dapat pa bang asahan to si Kai Soto sa NBA? Sa FIBA nga, hindi natin siya naramdaman. Yung Wasserman Sports, they always operate on this notion, the belief na yung mga bigs daw, kagaya ni Kai Soto, medyo mahirap daw mag-develop. That is why, or hindi mahirap, slow daw mag-develop. That is why they're giving him the time of day, yung talagang mahaba ang pasensya nila. Unlike other, players na makita mo agad in a certain time frame na talagang wala to, hindi natin maasahan. But because Kai is big, no human being is meant to be 7'4", let alone move like 6'4". So kaya ganoon, kinailangan ng development slow daw. So, yun din ang inaasa ko. Pero based on what I've seen sa Summer League sa Las Vegas last July, mahirapan talaga because of the lack of physical, the facility of the, yung male, baga tinawag nila yung physical aura na talagang, mahirap i-box out, magaling mag-depensa. And those are the areas na kailangan i-improve ni Kai. And I'm not saying this, pero mababasa mo naman, napakatalino ng mga basketball fans sa Pilipinas. And it is the universal belief na walang masyadong na-improve si Kai over the years since we saw him at the Ignite and then the Summer League. Kaya nga, NBA level na yun, ha? That is why hindi nga siya lumaro the first 4 games, di ba? Sa Summer League, antay tayo. So there was a reason for that. So, hopefully nga, this time around na mag-gain siya ng 15 pounds, develop that 3-point shot, so baka aangat si Kai Soto. But a lot of moving parts pa rin. So, as you magaling ka rin sa basketball, you've been around the sport so long, and parang nauubusan ka na yata ng pag-asa kay Kai. Back to you. Actually, hindi naman. It's just that siguro parang hindi ako kontento i-manage nung family at saka mga handlers na yung career nito si Kai Soto. Ang lagi mga wrong moves di ba? Yeah, diba? Ikaw yung nauna. I've noticed even before I was writing full-time about, Kai and the PBA, ikaw yung nauna na the choice should have been dinala sa Europe. As soon as Kai, decided to go take his talents to the pro ranks, talagang punta sana sa Europe. Iba sana ang trajectory ni Kai. But, it is what it is.